Alam mo ba na ang pagiging tatay at nanay ay banal na panawagan ng Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. And happy birthday po kay Sister Imelda M. Nakasama po natin dito sa ating online gathering. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa parenting. No? Ito po ay patungkol sa buhay ni Eli. So, kahapon po pinag-usapan natin si Samuel. Ang nag-alaga po kay Samuel ay walang iba kundi si Eli. Siya po yung supervisor niya doon sa templo or tabernacle. Now, ito pong si Eli, meron po siyang dalawang anak. Ang pangalan po ng dalawang anak niya ay si Hophni and Pinehas. Now, ayon po sa Biblia, yung dalawang anak niya ay salbahe. No? Siguro yun yung one word. Perfect description ng kanyang mga anak. Isipin niyo po, yung tatay nila, yun yung pinaka-priest, pinaka-punong pare, pinaka-namumuno doon sa templo. Tapos yung anak niya, mga walang pagkakilala sa Diyos. Alam niyo po, marami pong ganyang pangyayari, no? Mabuti naman yung tatay, mabuti naman yung nanay, mga Kristiyano naman, may takot naman sa Diyos. Pero minsan yung mga anak mga basag ulo kaya ah you know, masasabi natin siguro na para bang hindi Kristiyano, no? Or parang malayong-malayo sa Panginoon. Now, tingnan po natin dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 12. Sabi po dito, "Now the sons of Eli were worthless men." Hindi po ako nagsabi nito, yung Biblia po, no? Talagang parang sabi natin walang kwentang mga tao, worthless, lapastangan sa Diyos. So, the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Wala silang pagkakilala sa Diyos, kay Yahweh. And verse 17 po, "Thus the sin of the young men was very great in the sight of the Lord. For the men treated the offering of the Lord with contempt." Kasi nga, kumbaga sa panahon natin ngayon, no, kung itra-translate natin, yung mga inaalay ng mga tao para kay Yahweh, ginagawa nilang pulutan. Parang gano'n, no? 'Pag nakita nila, "Uy, mga pinakamasasarap na parte, ihawi natin 'yan," 'no? Dapat 'yun iaalay sa Diyos, gagawin nilang sa personal nilang pagkain, 'no, sa paraan ng luto na gusto nila. At higit pa 'yan, sabi po ng mga talata sa chapter 2 verse 22, "Now Eli was very old." Matanda na si Eli. "And he kept hearing all that his sons were doing to all Israel." Kasi nga nilalapastangan nila yung Diyos, nilalapastangan nila yung mga sumasamba, mga nag-aalay sa Diyos, Sapilitan nilang kinukuha yung mga alay para kainin nila, 'no? So sabi dito, "And how they lay with the women who were serving at the entrance of the tent of meeting." Tapos nakikipag-sex pa sila doon sa mga servants or mga attendants doon sa tent of meeting or doon sa tabernacle. Now, dahil po diyan, nagkaroon po ng prophecy. Si Lord ang ginamit niya si Samuel. Sabi niya kay Samuel, "Alam mo Samuel, huhusgahan ko na yung tahanan ni Eli." Basahin po natin sa verse 11. 1 Samuel chapter 3 verse 11, yung next chapter po. Sabi dito, "Then the Lord said to Samuel, Behold, I'm about to do a thing in Israel at which the two ears of everyone who hears it will tingle. On that day I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I am about to punish his house forever." Paparusahan ko yung kanyang household for the iniquity that he knew. Alam kasi ni Eli yung nangyayari. Pero ang ginagawa niya, pinagsasabihan niya lang yung anak niya, pero hindi niya naman nire-restrain. So sabi dito, "Because his sons were blaspheming God and he did not restrain them." Alam niya pinagsasabihan naman ni Eli yung mga anak niya, pero hindi niya nire-restrain. Kumbaga masyadong passive si Eli. Now, ito po yung mga puntos po natin sa araw na ito. Number one po, parenting is a holy calling. Alam niyo po yung pagiging magulang, ito po ay banal na panawagan ng Diyos.
Ito po ay calling ng Diyos. Hindi ka magiging magulang kung hindi ka tinawag ng Diyos para maging magulang. Hindi ka magiging nanay. Hindi ka magiging tatay kung hindi ka tinawag ng Diyos para maging tatay. Ito po ay panawagan, calling. Kaya po ikaw, kung meron kang anak ngayon, no, kayong mag-asawa, binigyan kayo ng anak, yung anak na ibinigay sa inyo, yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. At merong panawagan ang Diyos sa inyo na palakihin ang inyong mga anak ng ayon sa tuntunin ng ating Diyos. It's a holy calling. Isipin niyo po, pinagkatiwalaan ka ng tao. Kung yung pera nga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pinagbubutihan natin, pinagmamalasakitan natin, pinag-iingatan natin. Pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng sasakyan, ng bahay, iniingatan natin. Eto tao ang pinagkatiwala. Hindi ba mas higit yun na panawagan or calling ng Diyos? Mas matinding stewardship yun? Kung tinatawag tayo ng Diyos na maging mabuting katiwala sa mga resources na binibigay niya sa atin, how much more tao ang pinagkatiwala sa iyo? At maging sa amin, ako po ay isang magulang. And point number 2, parenting is a daily act of service to God. Huwag po nating isipin ang paglilingkod sa Diyos ay yung ginagawa lang natin pag Sunday. Yung pumapalakpak, kumakanta, nakikinig ng sermon. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Diyos, araw-araw po yan. Pag pinagtitimpla mo ng dede, ng gatas yung anak mo, pinagtitimpla mo ng gatas yung tao na pinagkatiwala sa anak ng Diyos yan eh. No? Anak, before mo siya ang maging anak, nilikha mo na siya ng Diyos. Property ng Diyos. Yung tao na binigay sa iyo, yung pinagkatiwala sa ng Diyos. At ibang klaseng paglilingkod yun. Pag iningatan mo, inalagaan mo yung anak mo, inaalagaan mo yung property ng Diyos o anak ng Diyos. So parenting is a daily act of service to God. Ito'y paglilingkod sa Diyos. Pag kinakausap mo, lalo na pinapalaki mo yan ng may takot sa Diyos, no? At kumikilala yan kay Kristo, isipin mo, anak ng Diyos yan, pinaglilingkuran mo, dinidisipulo mo, pinapakain mo, inaalagaan mo, binibigyan mo ng tamang advice, pinapalaki mo ng ayon sa tuntunin ng Diyos. Hindi ba service yon? Napakatinding service, napakatinding klase ng paglilingkod yon sa Diyos. So, tandaan natin, mas higit pa yan kaysa dun sa pumapalakpak, no? At kumakanta-kanta. Kung lalagyan natin ng hierarchy, no? Just in case. Lalagyan mo ng hierarchy yung paglilingkod sa Panginoon. Mas matindi to. And number 3 po, parenting aims to develop a godly culture. Dito po nabigo si Eli. Kasi priest siya eh. Yung godly culture na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, dapat maipasa niya yan sa kanyang mga anak. At ang gusto talaga ng Diyos, yung godly culture o yung maka-Diyos na kultura ng mga pamilya, kumakalat. Hindi nagsisimula ng kasamaan dito sa mundo, kundi nagkakalat ng kabutihan sa mundo. Yan ang gusto ng Diyos. Tayo mga magulang, yung mga pinapalaki natin mga anak, hindi lang tayo nagpapalaki ng kung ilan ang anak mo, apat yung pinapalaki mo. Hindi, nagpapalaki ka ng 4 na pamilya. At yung mga 4 na pamilya na magkakaapo ka dyan, nagpapalaki ka ng henerasyon at saling lahi. Yan po yung parenting. Parenting aims to develop a godly culture, maka-Diyos na kultura, saan nalulugod ang Diyos, pinapapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nililid natin, lalo na mga anak natin. So paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, pursue a life of integrity and honor. I-pursue po natin yung, napakahirap kasi na magpalaki ng anak, lalo na lumalaki ng mga anak natin, no? Nagdadalaga na. Tapos tayo mga tatay, tayo mga nanay, hindi ka respeto, no? Nagsisimula ng mapansin ng ating mga anak yung mga inconsistencies natin. Makikita nila, wala pala integridad yung tatay ko, yung nanay ko. Sabi nga sa Bible, yung description, beyond reproach. Lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon bilang mga deacons and elders. Si Eli po, siya ay priest. Dapat beyond reproach. Yung ang hirap hanapan ng maipupula, no? Maibabato. Alam mo yung isang tao na ang hirap hanapan ng mga mga kasamaan, no? Parang hahalukayin mo pa talaga yung buhay niya para makita mo yung mga kasamaan na ginagawa niya. So pursue a life of integrity.
Wala namang perfect, no? We understand that. Pero pinupursue natin yung perfection. We're doing our best by the grace of God and by the power of the Holy Spirit to pursue perfection, a life of integrity and honor. Kasi nga, kung hindi naman tayo kagalang-galang sa harapan ng ating mga anak, yung lahat ng sasabihin natin sa kanila ay walang bisa. Hindi kagaya ng ibang mga parents na kagalang-galang, nire-respeto ng mga anak kahit hindi magsalita yan. Makita niya lang yung anak niya na gumagawa ng mali. Yung mga anak, nahihiya. No? Nahihiya na dun sa parents nila. So, pursue a life of integrity and honor. And number 2, establish clear biblical standards at home. Sa tahanan natin, mag-establish tayo ng clear biblical standards na lahat tayo sumusunod sa alintutunin ng Diyos, sa mga panukala ng Diyos, sa mga prinsipyo ng Biblia. At pinakamabisa po yan kung tayo mismo mga magulang, sinusunod natin kung ano ang nakasaad sa Biblia. Para yung mga anak natin, nakikita nila yung pattern na susundan nila. Ang magandang tanong nga dyan ganito. Gusto mo ba na yung anak mo maging katulad mo? No, sa mga desisyon natin sa buhay, the way we speak, the way we decide, the way we walk, the way we talk, mga bagay na pinapakinggan natin. Paano tayo mamuhay, no? And pangatlo, ito po yung pinakamatindi. Ito yung pinakamahusay na paraan para maging mabisa or maging effective tayong mga parents. Set a strong example of Christ. Iparanas natin sa ating mga anak kung paano ba maging tatay si Kristo sa kanila. Kung si Jesus ang tatay nila, paano yun? No? How does it work? How does it feel like? Set a strong example of Christ. Pag nagpaka-Kristo ka bilang tatay, no? Yung tatay na Kristo sa mga anak mo. By the way, mga kapatid, no? Kung hindi nyo po nalalaman, tayong lahat ay may goal. Ang goal po natin ay Christ-likeness. Yan po ay nakasulat sa Romans chapter 8 verse 29. Yun talaga yung gusto ng Diyos sa atin. Maging kahawig natin si Kristo to conform into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Kaya tayong mga nanay, mga tatay, kailangan magpaka-Kristo tayo sa ating mga anak. And that is the best way to influence them. Kahit di ka pa magsalita, may impluwensyahan mo sila. Madidisipulo mo yung mga puso nila. Yan po yung pinaka-importante. Hindi yung kontrolin mo yung outward behavior. Kailangan ma-disciple yung puso. At yung puso, matatarget mo yan ng pinaka-effectively and efficiently through Christ-likeness. Kapag pinamuhay mo si Kristo, yung puso ng anak mo, talagang nadidisciple din. No? Nahihipo talaga. Napapalambot. Minsan kahit sobrang tigas ng ulo ng mga anak natin, kapag nagpaka-Kristo tayo sa kanila, lalambot din yung kanilang mga puso. Now, para po sa ating discussion, why is it dangerous to ignore sin, especially within our family? Bakit dangerous na ignore natin, hindi natin pansinin yung sarili nating mga kasalanan, no? Lalo na yung sarili nating kasalanan bago yung sa pamilya natin, no? Bakit dangerous yun? Ano yung matututunan natin sa buhay ni Eli na tinolerate niya yung kasamaan sa kanyang pamilya? Para po sa ating dive deeper, dito po sa dive deeper natin sa next video natin, no? Marami talaga tayong matututunan. Medyo theological lang yung approach natin, pero panoorin nyo po, no? Number 1, how to interpret prophecies. No? Paano pumasok to sa buhay ni Samuel tsaka ni Eli. Pangalawa, connection of 3 judgments. May 3 judgment po ito. Samuel, Jeremiah, and Jesus. Ano ba yung mga connection nila? And number 3, nasa na ba yung Ark of the Covenant? No, yung kahon ng yung kaban ng tipan. Related po yun sa topic natin kay Eli kasi po nagkagera at yung Ark of the Covenant kinuha ng mga Philistines at pinatay yung mga anak ni Eli bilang kaparusahan sa kanila. Si Hophni and Phinehas ay namatay because of the Philistines. Kalinsabay nun yung pagkuha sa Ark of the Covenant. Sa pag-usapan po natin yan sa Dive Deeper, tayo po'y manalangin. Father God, thank you for entrusting me with the holy calling of parenting.
Help me to see my role as a daily act of service to you. Teach me to live a life of integrity and honor, that I may cultivate a godly culture in my home. Give me the courage to establish clear biblical standards and not ignore sin, even when it is difficult. Help me to set a strong example of Christ in both word and action. Fill me with wisdom, patience, and truth, so that my family may walk in your ways and bring glory to your name. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Rolly na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po yung may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.